Tara let's nang manood, tara let's nang makinig, tara let's nang makialam at matuto para sa Usapang Fire Code. Usapang Fire Code. Tara let's nang manood, tara let's nang makinig, tara let's nang makialam at matuto para sa Usapang Fire Code. Usapang Fire Code. Tara let's nang manood, tara let's nang makinig, tara let's nang makialam at matuto para sa Usapang Fire Code. Usapang Fire Code. So, ang ginagawa po ng division na ito, lalo na dito sa Operations Division is nagmo-monitor po tayo ng mga updates at saka nagko-coordinate po tayo ng coordinate different ministries dito sa BARM kasi ministries mo po yung tawag. Meron din po tayong tinatawag na PIDRA or Post Disaster Risk Assessment. So tinitignan natin dito kung ano yung mga possible na panganib sa darating na sakuna. So at saka dapat para malaman din natin kung ano yung tamang action. Then nagmo-monitor din tayo ng mga personnel natin kung ready na ba sila, yung personnel monitoring and resource monitoring. Then tinitignan natin kung na-prepare ba nila or yung mga lugar na natignan ba nila yung mga lugar na hazard prone area. Yun po yung ginagawa po natin before po yung sakuna. Yung mga preparations is depende kasi yan sa yung preparation natin is nakadepende ko din kung ano yung disasters natin. So kasi ibang approach yan kung magre-responde tayo, lalo na kung earthquake or baha. Kung baha, different approach din yan siya. Kung earthquake naman is iba din yung ano natin. So sa kung sa baha is chine-check natin yung mga gamit natin, lalo na yung radio or pati yung mga personnel natin, pinapacheck natin sa kanila yung mga hazard prone area ng mga lugar, lalo na yung mga lapit sa ilog. Then kapag earthquake, di naman natin alam kung kailan darating yung earthquake, di ba? So lahat lang ng mga personnel natin is pinapahanda lang natin, lalo na kapag yung bayan, kabilang bayan or may mga bayan na may lindol. So ipiprepare natin yung mga tauhan natin na just in case na meron tayong contingency plan na gagawin kung makipag-coordinate tayo sa mga agencies kung ano yung papel natin kapag may sakuna na mangyari na kagaya ng earthquake. Then sa baha, sa baha is continuous monitoring sa mga rivers yan. Then coordinate pa rin sa mga agencies para just in case na malaki yung impact doon, alam na po natin yung posible nating gagawin at saka may tamang action tayo na mas mapadali. So kapag mag-planning tayo, mahirap kasi na kagaya ng sinabi ko na every disaster is iba din yung plano yan, hindi yan sila kapalat-palat. So minsan limitado yung oras natin kasi minsan gaya nito kung may bagyo is pabago-bago yung kung saan dadaan yan. Then kino-consider din po natin yung logistical challenges yung sa mga gamit natin. Amidado naman tayo doon na hindi pa talaga masyado kompleto yung gamit natin. So yun yung kino-consider natin. So kagaya din sa pag-coordinate din sa other agencies, kino-consider din natin yun kasi every agencies iba-ibang approach, lalo na kapag yung mga lugar is different AORs. Lalo na yung, for example, itong lugar na to hindi masyado siya prone sa ganyan. Tapos yung isa is grabe. So, iba-ibang approach. So, paano natin, yun yung kino-consider namin na sa planning. Then, lastly siguro sa ating mga personnel natin kasi dapat i-consider natin yung, meron tayong tinatawag, meron naman yun sa mga basic, di ba, na STV, which is yung una natin dapat consider yung self kapag mag-responde. Then, next na yung team. Then, yung victim or yung mga biktima na posibleng matamaan ng sakuna. Kung sa earthquake naman, wala pa naman na-identify na prone. Kung sa
kung saan tatama, saan yung epicenter na malakas. Pero kung just in case na may mangyari na earthquake, tsaka ang possible na kasunod niyan is may tsunami, ang nakikita natin is yung mga lugar na malapit sa coastal. Sila yung pwede. Kasi kung di ako nagkakamali, 1976 is, yung history is, nung malakas na earthquake, 7 point something ba yun? Di ako sure. Pero may nangyari dito na sa Barm region na naapektuhan. So, yun po ang kadalasan nasa mga coastal area. Kapag prepare kasi tayo, maiwasan natin yung pagka-disorganize kung magre-responde tayo sa mga lugar na naapektuhan. So, kapag prepare tayo, kaya nga, yung sabi ko kanina, mas mabilis tayo makaresponde. Then, alam natin yung gagawin. Bawat tao, kapag nasabihan natin kung ano yung objectives, yun lang yung susundin. Maganda yung rhythm ng team, at saka hindi na magtatanong, at saka ang importante is maiwasan yung disgrasya sa mga responders. Meron naman tayong ginagawang trainings, seminars at mga lectures, lalo na sa mga disasters, ganyan. Sa mga responders, meron naman yung SRF natin na nagtitrain naman din sila, lalo na sa mga nagre-request na mga munisipyo, mga LGU. So, maraming mga request na magpa-training. So, yun naman yung ina-approve naman ng BFP BARM. Dito sa BARM is meron tayong tinatawag na annual earthquake drill. So, sa annual na tsunami drill. So, meron tayong ginagawa na doon na, lalo na dito sa Parang is nakapag-conduct na dito ng tsunami drills. Kasama po yung mga iba't ibang agencies po nung pag-conduct ng BFP at saka Civil Defense, LGU, PNP, at saka yung mga involved agencies na nagsusuporta sa aktibidad na. Okay. So, during landfall is yun nga, continuous monitoring sa mga updates sa Pag-asa at saka sa mga iba't ibang PASA NHQ. Yan, tinitignan natin na kasi nag-monitor din sila. Kung before, during, after is mabibigay din is yun nga, continuous monitoring sa mga TV, radios, at saka pwede naman din sa social media. Lalo na sa social media is masyadong yung halos lahat sa atin meron ng social media, so mas madaling makasagap. Then importante din i-prepare natin ang mga emergency kit natin. So ano bang laman ng emergency kit? Yung mga first aid kit, tubig, gamit natin na kailangan na good for 3 days kung pwede, pagkain, kahit biscuit lang yan, mga dilata. Dapat dilata, wag yung mga yung iluluto pa kasi yung dilata, ready to eat na yan. Tsaka yung importante din yung whistle. Kasi yung whistle is magagamit natin yan just in case na pag may sakuna na talaga tapos matagal yung responde, kakasigaw natin ng tulong, baka yung boses. So, pwede natin ituhin yung whistle. So, maririnig tayo ng mga responders. Then, that is i-ano natin yung mga pet natin, huwag natin kalimutan na lalo na kung sa may mababahain na lugar, yung mga pet natin lagyan natin sa mataas na lugar, tapos i-secure natin para naman hindi sila madamay kung may bagyo or may baha. Then of course dapat alam natin yung evacuation route natin para just in case na kapag bumaha talaga doon sa lugar yun, alam natin kung saan yung lugar na safe, kung saan tayo dadaan, papuntang evacuation center. Kung nandiyan na yung storm is stay indoor lang po tayo, makinig sa radyo, sa mga updates, kung pwede yung mga radyo natin is yung mga debat, kung meron pa mga battery na radyo kasi just in case na wala ng kuryente is may pwede lang battery. Then iwasan po natin pumunta sa mga tubig or sumulong doon sa tubig kasi baka makakuha tayo ng mga sakit doon. Leptospirosis yun na. At saka
i-maintain natin yung communication update. Kung may mga power bank kayo, dapat kagaya yung sabi ko ganun sa preparation, may power bank din dapat pala. Tsaka mag-update tayo din sa mga social media. Before silang bumalik sa mga kanilang bayan, dapat meron yung pahintulot ng mga local government nila kung safe na ba. So kung hindi pa, is kailangan muna na dapat may clearance talaga. Then sa tips na matitingnan ko, pag mapunta natin sa bahay natin is i-check talaga natin yung mga kung may mga possible gas leak ba, yung mga electrical lining, tignan natin kung safe ba. Sa labas ng bahay natin, yung mga puno, kung yung puno natin is yung mga sanga nila is baka balik-balik na, tignan natin yun kayo. Tapos i-check din natin yung mga gamit natin kung kompleto ba o nasira. At saka yung sa mga damit natin, i-disinfect agad natin tsaka laban natin para iwas sakit. So ang message ko po sa mga kasama nating mga bombero, lalo na dito sa farm, in behalf sa ating regional director, senior superintendent Kadirektoran Akalul, yes sir. Nagpapasalamat kami sa mga responders sa walang sawang pagserbisyo sa mga taong bayan, at saka kahit puyatan, nandyan pa rin sila, monitor, send ng reports, kung ano ng updates, at saka pagtulong sa mga assistance, yung kung may mga relief operation sa mga iba't ibang barangay na apektado. So sa ating mga kababayan na please, sa panahon ito na baha o anumang palagi ng sakuna, is dapat palagi tayong kalmado, tapos presence of mind. Humingi po tayo ng tulong sa taas, tsaka tatagan lang po na yung sarili natin, at saka dapat po is magtulungan tayo dahil wala naman ibang makakatulong, tayo lang. Tapos huwag sana natin kalimutan ang ating mga kasama. Kung mayroong mang nangingi ng tulong, tulungan natin, dahil kapag tayo nagtutulungan, mas madali at mas makakabangon tayo kagad. Berong Bangsamoro, masipag ako.